minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. And yes, yan, kasama kong ating mga kaibigang mga vloggers. Sila po ay nagpapahinga na. Actually, kagigising lang po. And nagpapahinga pa kasi pagod kami sa mga naging lakad namin kanina. Alright, so ngayon, pag-usapan natin, itong si Joel is the liar, si Senator Joel Villanueva. Kasi can you imagine, tingnan nyo itong kanyang statement, oh. Sabi niya dito, pinalaki daw po siya ng magulang niya na naniniwala sa langit at impyerno. Kayo mga kababayan, ano yung unang pumasok sa isipan nyo nung narinig nyo itong sinabi ng ating butihing senador na si Senator Joel Villanueva? Sige nga, mag-comment kayo. Kasi kung ako yung tatanungin ninyo, ano yung kinalaman, 'di ba, ng langit? At ano yung kinalaman ng impyerno? Langit, lupa, impyerno, saksak, puso, tuluan, dugo. 'Di ba? Parang ano lang, no? Naglalaro lang, no? Naglalaro-laruan ba itong si Senator Joel Villanueva? So anyway, ano yung connection ng langit at impyerno dito nga po sa Ghost Project, dito nga po sa flood control, sa mga ninakaw ninyo, sa Kaban ng Bayan? Ano yung connection ng langit at impyerno doon? Nagtatanong lang po tayo mga minamahal, ha? And besides, parang nakakagulat naman na instead na i-address mo yung issue, diba? Oh, for example, nasan yung ebidensya mo, Bryce Hernandez? Hindi sapat yung sulat lang, hindi sapat yung ganyan-ganyan lang. Diba pwede niyang sabihin yun eh? Kaso ang ginawa niya, mga minamahal, eto, biglang naging pastor eh. Biglang religyoso. Diba? Biglang naging moralidad ang atake. Diba? Kaya nga nakakapagtaka, bakit ganito na yung lumalabas sa bibig ni Senator Joel Villanueva? Diba? Puro na moralidad. Puro na, pinasok na ng pagiging religious. Kung sa bagay, diba, pastor naman yung kanyang tatay. Hoy! Paalala ko lang sa inyo, ha? May mga taong banal-banalan, pero sukdulan kung gumawa ng kasamaan. Diba? Hindi ko naman sa nila lahat, ha? Mayroong mga kilalado akong tao. Linggo nagsisimba. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, grabe kong manira. Diba? Madaming ganyan. Especially yung mga kapitbahay ninyo, mga marites. Diba? O, simba sa Linggo, maninira sa Lunes hanggang Biyernes. O, Sabado pa nga kung minsan. So ngayon nga po mga minamahal, dawet ang pangalan ni Senator Joel Villanueva dito nga po sa mga di umano nakaka-receive ng 30% kickback by project dito nga po sa flood control. Flood control anomaly. Kung sa tutusin kasi, 'di ba? Pwede nating sabihin na hindi totoo 'yan kung ito yung pinakauna ni Senator Joel Villanueva, 'di ba? Na mangyari sa kanya na masangkot sa ganitong klaseng anomalya. Kaso may plan tawag dito, may issue sa TESDA. May issue din siya sa Aaron Foundation, 'di ba? Tapos yung kay Napoles, hindi pa nadala. Tapos ngayon ito, flood control. Okay lang sana kung first time tong mangyari, 'di ba? Kay Senator Joel Villanueva, kaso 'di ba, pang-apat na. 'Di ba? Hindi pa ba nadadala? Kailangan pa bang pasobrahan, 'di ba? So, instead na i-address yung issue, mukhang pinapalaki pa ni Senator Joel Villanueva ang gulo. And beside, kung pinalaki ka man ng magulang mo sa paniniwalang mayroong langit at impyerno, hanapan muna natin ng connect. 'Di ba? Anong connect ng langit at impyerno na pinagsasabi mo sa mga ghost project, sa mga flood control project, mga ninakaw di umano sa Kaban ng Bayan? At saka 'di ba bawal magsinungaling? Alam mo yan, nakalagay yan sa Bible, bawal magsinungaling. Bakit sinabi mo wala kang kilalang DE? Wala kang kilalang district engineer. Tapos makita namin sa picture, kasama mo si Alcantara. 'Di ba? Uy, bawal magsinungaling, ha? Senador ka pa man din. 'Di ba? Pastor pa man din yung tatay mo. 'Di ba? So, alam na ng taong bayan yung mga ganyang klaseng style. Yung kapag nadidiin, 'di ba? Parang eto na, malapit na, mapipinish na ako.
abay biglang nagba-Bible verse na, di ba mga minamahal? Biglang nagdadrama na, di ba? Na para bang wala siyang kasalanang ginawa, di ba? Pagtatakpan ng mga Bible verse, yung kanyang baho, di ba? Di umano dito sa kanyang korupsyon na ginagawa. So ngayon nga po, dahil nailantad na, ang kailangan na lang gawin ni Senator Joel Villanueva is harapin niya. Diba? Hanapan niya na lang kung totoo ba to, patunayan niya na meron ba talaga. Diba? Kasi kung wala ka naman talagang tinatago, hindi ka matatakot eh. Diba? Kasi yung nangyayari sa'yo, masyado ka nang madrama, parang, ay, enough na. Ano ba naman yung drama mo? Alam na namin yan. Eh, lalo pat yung sa Bulacan ngayon, kung makikita ninyo, binabaha pa din. Diba? Okay sana kung yung Bulacan hindi binabaha. O mamaya may magsasabi na naman, kasi sa NEP yun, hindi naman yun sa budget insertion. Bakit? Yung sa NEP lang ba yung may nakitang ghost project? Diba? O tingnan mo din yung sa may budget insertion mo. Tingnan mo yung mga lalawigan at mga lugar kung hindi binabaha. Diba? So ngayon, may nag-comment dito sa atin. Sabi ng ating kaibigan na si May. Huwag nating kalimutan, hindi ito ang unang beses na napunta sa controversial si Joel Villanueva. Noon pa man, lagi nang binabandera ang pagiging anak ng pastor at pagiging makadiyos. Pero sa likod nito, hindi ba't napakarami ng tanong tungkol sa integridad niya? Sa Bulacan mismo, mga flood control project na dapat sana'y proteksyon ng mamamayan laban sa baha, nauwi lang sa ghost project at sinong palpak na construction nito? Sino ang tunay na talo rito? Hindi ba't ang ordinaryong Pilipino na taon-taon nalulubog at lulubog pa rin sa baha? Actually, tama naman yung sinabi ng ating kaibigan, ng ating kababayan. Kaya wag na wag kayong magpapabulag sa matamis na salitang binibitawan ng ating mga parang huwang propetang mga senador, diba? Huwag kayong magpapabudol sa kanilang mga sinasabi kapag nagbabanggit ng impyerno, langit, ganyan. Tingnan na lang natin yung facts. Tingnan na lang natin yung mga eksenang ganap. Kasi hindi lahat ng nagsasalita ng Bible verse, 'di ba, ay mabuti. Minsan ginagawa lang nila yung way para pagtakpan ang kanilang mga butas. So hindi ka dapat magpaliwanag sa ganyang pamamaraan. Ipaliwanag mo sa tamang forum. Hindi yung maggagalit-galitan ka. 'Di ba, mga minamahal? So ngayon, nadamay pa siya yung tatay niya. Yung tatay niya actually mabuti. Ewan ko lang kay Senator Joel Villanueva. Diba? Alright, mga minamahal, kayo po, ano yung masasabi ninyo? Diyan, mapupunta daw. May langit at impyerno daw. Totoo yung langit at impyerno, pero anong kinalaman nun sa Ghost Project? Yung kami nagtataka. Diba? Bigla ka na lang naging pastor ng maaga. Alright, mga minamahal, yes, pahingi lang po ako ng comments, likes and share, and also don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and always hit notification bell for more updates. Yung lamang po at ingat, mga kababayan.